Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng February 2025. Maraming salamat muna sa subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago na to. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, warning yung para magkaroon din ng idea kung mga bagay o sitwasyon na kailangan yung maiwasan o ma-aware kayo, change of decision. Pero kung gusto mo ng positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Taurus, someone is behaving stupidly, kung sino man ito. Maari din na ikaw is related kay Aries, ano? May tao na agresibo at matigas ang ulo, hindi nakikinig, mga ganyan. Tama mo, puro kahayo po. Baka may turkey kayo or mahilig ka sa turkey. And pay attention to your health, Taurus, ano? Hindi porkit busy ka o hindi porkit na hindi ka nakakaramdam ng kaanuman, wag mo pa rin kakalimutan yung sarili mo, no? Sa health, ikaw man or into your family. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung may mga masakit sa'yo, magpa-check up ka. O maaring nahadon ka sa point na may mga check-up situation na magaganap, no? Sa iba sa inyo, maaring nahadon din yung point na may mga tao na hindi nag-focus talaga. Hindi sa kanilang health, no? Ikaw or someone into your life. Yan. Magpakiramdaman niyo yung sarili niyo ha, kasi someone need to heal. Ang nakikita ko dito. And great worry over nothing. Huwag ka masyadong mag-overthink. Ate, binigyan mo nga ako na pag-overthink. Hindi naman yun, it's a warning. No, ibig sabihin, yung sinabi ko sa inyo when it comes to, to your health or sa health na malapit sa'yo. It's a warning, hindi yung negative. Diba? Hindi naman masama kung magkaroon ka ng warning. Diba? Mas maganda nga yun, may warning ka, diba, ni universe. Kung ayaw mo ng warning, ay nako po, hindi mo na kailangan ng Panginoon, hindi mo na kailangan ng mga nasa paligid mo, okay? And great personal sorrow. May mga dinadamdam ka or may mga kalungkutan na pagdadaanan o pinagdadaanan man yan, maaaring may mga the past or current or mga darating na sitwasyon na maaaring ikalulungkot mo. Handito talaga yung sorrow situation. O kaya handito rin si Will, para nag-overthink ka something na ganun, ganyan, kung ano man yan. Mag-ingat pa rin kayo sa mata, mga tear drops, baka yung iba sa inyo is maluhain, ganyan, kung ano mang cause niyan, pwedeng related to a water, pwedeng ganun, kasi this also a water, sa nakita ko to, also this water, no? The water and the vision kasi ito. Yan, baka may mga sitwasyon na mabivision ka, Taurus, ganyan. Or maybe nandito yung point na mag-ingat ka related to a water, ganyan. Or kailangan mo rin siguro na imulat ang iyong mga mata sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Kung ano yung nararamdaman mo, pakinggan mo, kung kailangan mong sundin, if you want, sundin mo, di ba? And someone will gossip about all your secret. Mag-ingat ka, kasi handito rito si Turkey, diba? Someone is behaving stupidly, at saka yung matigas ang ulo, na agresibong person din, tapos may mga tao pa na chinichismis ka. Siyempre, no? Tapos nakikisaw-saw ka pala dyan, ano? Huwag naman sana. No, yan. Tsaka huwag kang gaano magkikwento. No? Maring nandun yung point na may marireceive ka na hindi magagandang kwento, kaya maring isa rin yun sa ikaka-worry o kalulungkot mo. Diba? Kung ano man yan, sitwasyon. Or huwag ka na makisawsaw. Kaya may mga gossip or chismis. Waiting for a news package or letter. Maaaring may mga hinihintay ka na isang, kung ano man yan, kung ano hinihintay mo, or ikaw ang bibigay doon, or nandun yung point na maaring kasi handito rin si Will tsaka si Teardrop, maaring may mga delay, no? Delay, cancel, or madi-delay, or i-delay situation. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo kung anong aspeto ng buhay mo na you want to structure. Or maaaring nahandun yung point na alalahanin mo yon. Pwedeng ganun, nasa point na yon. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Or may mga hinihintay ka na mga package, letter,
or kung ano man yan, news. Maring ganon. Baka nag-order ka or may mga parating, di ba? O may mga hagaki, letters, kung ano man yung letters na yan. Halimbawa, letters when it comes to tax, letters sa visa, kung ano man yan, kung ang saang letters man yan, sa kontrata man yan, kung ano man yan, ipasok mo, no? Ay, bakit puro kalungkutan itong inaano mo, August? We have the 8 hours, 8 minutes, 8 hours, 8 days, weeks, and months, or by August. Maybe August din is may malapit sa'yo, or kakilala mo na birthday niya is August. Pagdating dito kasi is, kung medyo may mga inaalala ka, kasi kung titingnan ko siya, medyo may mga pag-aalala sitwasyon, pwede rin kasi na you are a night shift, o kaya naman yung hindi ka gano'n nakakatulog, yan, puyat-puyat, at hindi ko alam kung ano yung pinagpupuyatan mo, baka nakipagpuyatan ka sa mga chismosong parot na yan, kung ano naman yan, may alaga ba kayong ibon? Yan, or isda. Yun, wag ka masyadong mag-overthink ka lang din. Dito, may mga kalungkutan, ako na nakikita dito, may mga illusioning something. Ako na nakita sa dito. Yan, may mga alalahanin. No? Pwedeng reflection from the past or mga current or darating na sitwasyon sa buhay mo. And time to go out and have fun. Pagdating dito is you need to enjoy your life din. Enjoy the fruit of your labor and success. Malaki man o maliit, kung maganahan dito rin kasi to, huwag ka masyado mag-overthink. Siguro minsan, wag puro trabaho, magpahinga ka, mag-rest ka, lumabas ka din, di ba, pag may time, di ba, para medyo na-refresh ka rin, sa nakikita ko dito. Kailangan, wag lang nakatikom yung pakpak mo, di ba, kumbaga, mag-fly ka rin dyan, yun ang sinasabi sa'yo, no? Kaya, you need to enjoy din yung sarili mo. Siguro by the second half, siguro magkakaroon kayo ng mga, friend, chismis kuno. Joke. Sabay ganun baka ganun, di ba? May magkoconnect sa'yo yung mga chismosa mong kaibigan, kapatid mong kaibigan, chismosa mo. Hindi, joke lang yun. Kung sino man yan, di ba? Baka magkaroon ng mga ayaan sa paglabas, no? Magchichill-chill kayo or may mga celebration situation, pwedeng mahandon kayo sa point na yun. Or kinakailangan kasi masyadong yung energy mo is hindi nagne-negative, no? Huwag mag-overthinking. Ang iyong energy, Taurus energy, second half February. The Knight of Wands. Ano yung universe? The Wheel of Fortune. Okay, ang energy mo. Okay. Ang energy mo is, nandito naman yung excitement na meron ka ngayon when it comes to your energy kasi nandun ka sa point, maaring may nakakausap ka na nagkakaroon ka ng excitement, kasiyahan, o kaya may mga naiisip ka ng mga bagay-bagay, nagkakaroon ka ng pag-iisip ng mga plano, or may mga successful situation, pwedeng ganun, or nandun yung pag-iisip sa bagay na yon, or sa iba sa inyo is, meron kayong kinawiwilihan na nakakaramdam kayo ng excitement or saya, nandun ka sa'yo sa point, pwede may mga new project, new opportunities, o kaya nandun yung point na may matatapos na sa buhay nyo, ganyan. Halimbawa ay matatapos na yung utang ko, matatapos na rin yung ganito ko, yung mga ganun, kung ano man yung matatapos na yan, or may mga pagtatapos na sitwasyon, kasi may new beginning kasi ako na nakikita sa'yo. Yon, nandun ka sa point na maganda yung energy. Ito is self-confidence na nakita ko dito, at nandun yung maybe you're thinking about something, waiting for something, nandun sa point na yon na yes, sa wakas, diba, nandun na yung ending, pwedeng nandun na sa point, o kaya nagkakaroon ka na ng bagong opportunity sa buhay mo. May mga bagong umpisa kasi ako nakikita sa iyo. Also, nandun din yung pagiging energy mo is for being a brave situation, yung matapang, ganyan. Nandun yung pagiging matapang mo, nandun yung sitwasyon na maano ka talaga when it comes to a risk, no? Mahilig ka makipagsapalaran, yan. You're taking a risk in any situation of your life. Yun na nakita ko dito. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan. Parang nandun yung iba sa inyo is you're still holding in a situation na parang hindi mo pa siya kayang mabitiwan, mapakawalan, ma-let go. Nandun sa point na yun. Yung iba sa inyo. May mga sitwasyon na either nagiging mabagal, ganun, or nandun yung point na hindi ko nakikita na siguro hinihintay mo lang yung to make sure yung situation para desisyonan o aksyonan o mag-movement yung sitwasyon na yun. Sa iba, ganun ang nakikita ko dito.
Anong parating kay Aquarius? Parating sa kanya. Ay, Taurus. Sorry Taurus. Taurus. Anong parating kay Taurus? Siyempre, balsahin ulit natin. Ano pong parating kay Taurus in the second half po? Taurus, second half. (2026). Please show me Taurus. Parating. Related ka ba kay, ano? Yun na nabanggit ko. Ay, devil ka, oh. May devil ka. Parating sa iyo, may ano ka. May travel ka? Iba dito may travel. Devil again, oh. Ba't ang dami mong devil? Hindi maganda yung card mo. Okay, una natin yung tarating. Okay, parating sa iyo is, iba dito may travel. Pwede may mga paglalayag ako na nakikita sa inyo, or malayo man yan, o malapit sa nakita ko dito. Meron din ako nakikita na kasalan. Hindi ko alam in what way yung kasalan na yon. No, pwede may mga pag-uusapan when it comes to a wedding, ganyan, may mga getting together, ako na nakikita sa iyo. Also, parating din sa iyo is, meron ka daw ikakagulat, ikakabigla, or ikakashock na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng may malalaman ka. Ganun nakikita ko dito, no? And then also is iba talaga dito vacation. There's an offering ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may tao na ikaw or siya to ha. May tao na maaring makikipag-ayos when it comes sa'yo, o may mga pagsasaayos na gagawin nandun sa point na yon. Ako nakikita dito. And then also is someone want to commit sa nakikita ko sa'yo dito. Pero ang hindi ko lang maintindihan is this is a new. Ibig sabihin, may tao na gustong makipag-commit sa'yo bago ito. Bago siya. Pwedeng new love life, or this is a new achievement or opportunity in life. Sa iba naman sa inyo is may mga stuck situation, stagnant situation, or you are feeling trapped in your situation. Ang iba rin dito is ingat ka na lang, sana hindi ikaw, but may tao na may dark thought pagdating sa'yo. Yun. Makiramdam ka. Makakaramdam ka rin ng pagod. Hindi ko alam, siguro ba ito travel or trabaho? Ganun. Actually, sana walang nawala, dito sa sitwasyon. Universe, anong ibig sabihin nito? May taon talaga na may tao na nagkakaroon ng pagpaplano, or maybe itong tao na to tinutulungan mo siya, or importante itong tao sa'yo na to, sa nakita ko to, pero ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, parang may masama siyang balak sa'yo, or itong tao na to is may pagsisinungaling, or na hindi talaga siya nagiging totoo pagdating sa'yo. Yun na nakikita ko sa iba dito. Or pwede rin na itong tao na to is a bad influence pagdating sa'yo. No? Pag alam mong bad influence, alam mo na gagawin mo dyan. Alam mo na yung gagawin mong resolve dyan. Tingnan natin, Taurus, dapat iwasan. Dapat po iwasan ni Taurus. Okay, dapat mong iwasan. Taurus, dapat mong iwasan yung hindi ka magplanong maigi.
Ganyan. Iwasan mo syempre yung hindi ka mag-forsue sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin sa buhay mo. Kung may gusto ka i-let go mo. Kung may mga gusto ka i-fix at gusto mong sabihin man yan, sabihin mo, no? Huwag kang magpigil, huwag kang magkaroon ng doubt or huwag kang magkaroon ng clarity or lack of idea man yan or lack of focus in your situation. Ganyan. And then also, iwasan mo yung magkaroon ka ng mga misinformation kung saang aspeto ng buhay mo, sa buhay mo yan. Kasi kailangan, bago tayo mag-react or bago tayo gumawa ng isang desisyon sa buhay natin, kailangan muna natin na alamin, no? O maglakim pa ng mga information na sitwasyon. Kasi minsan, akala lang pala natin, yung pala, ang katotohanan ay ganito, ganyan-ganyan, di ba? Baka maling akala. Kaya sinasabi dito na iwasan mo yun. No? And iwasan mo rin syempre yung hindi mo gamitin yung intellect mo, yung katalinuhan mo. Iwasan mo yung mga tao na nagsisinungaling or ikaw magsisinungaling ka, iwasan mo yung mga bully, being a bully person, yung mga taong hindi magandang magsalita, being a rude, mga agresibo, nandito yun, di ba? Lumabas dito, yung sitwasyon na mga ma-burnout ka, ma-unfocus ka, o yung mga sitwasyon na bahala na, wala na kasi ako magagawa, ganun talaga. Medyo, well, buhay mo yan, nasa iyo naman ang desisyon, wala naman sa akin, di ba? Yan, wag mo rin kakalimutan yung sarili mo, no? When it comes to, you need to nurturing din yung sarili mo din dito. And always, and alam ko naman ginagawa mo yun na, think to the future. Basta palagi mong tatandaan yung sarili mo din. Kung ano yung mga dapat o hindi dapat sa sarili mo. Yun. Love. Taurus in love, kapatid, anak, manggulang, relasyon. Siyempre, yung mga pananalita mo rin, ha? Ingat ka rin. Pamilya. Love in Taurus. The death. Iba dito, patay na. Namatay na. Devil na naman. Hindi ka na, binalasa ko pa yan. Ingat ka talaga. Ano yun? Kung kayo is, may something Kung kayo is single. Yes, we have the sun, no? Meron. Okay, kung ikaw is single, meron ako nakikita sa iyo, no? Dito. Maaring kilala mo na to? Kilala mo na siya eh. Maaring kasama mo siya sa trabaho o nakakasalamuha mo na siya. Pero dalawa kasi siya sa nakikita ko dito. Dalawa ang pagpipilian mo dito. Either yung isa dito is the past person or yung isa is nakakasama mo na talaga siya or nakakausap mo na siya. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon. No? Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, you have the fire sign, you have the Taurus, ganun din, Virgo, meron tayong Libra, and the Capricorn, ganyan. Well, actually, kung titingnan ko siya, by the nandito naman siya talaga lahat. No, kinuha ko lang yung pointed niya. Ang point niya kasi is Aries. Aries, Virgo, Taurus, Capricorn, kasi fire to eh. I have the sun, also the fire din ang the sun kasi. Yan, Capricorn. Libra pala meron. Okay. When it comes naman sa nagkahiwalay dito, kung kayo sa nagkahiwalay, is isa sa inyo is medyo nagmamatigas or nahanda yung naging matigas na sa sitwasyon or hindi ko lang alam kung ano yung nangyari sa inyong dalawa. Pero ang nakikita ko dito, isa sa inyo kasi is gusto niya pa rin na magkaroon ng pagsasaayos dito sa connection ito.
pero wala akong nakikita na movement. Pero gusto niya, nagkakaroon siya ng back and forth situation, they want to recover this relationship. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa'yo, tatawagan ka ba niya, iti-text ka niya, hindi niya alam. They try to work it out, this connection, and gusto niya ng forgiveness. Yun ang nasa isip niya. Pero itong tao na to is still in a trap situation. Kasi hindi ko nakikita yung action niya dito. Pero gusto niya sa'yo ng renewal kasi sinasabi niya dito na mahalaga ka pa rin naman sa kanya. No? Yun ang nakita ko dito. Pwede nagkakausap kayo o nagkakaroon ng mga textmates sa iba sa inyo o nagte-text ito or ikaw nagte-text, maaring ganun, no? Sa nakita ko, maaring handun lang yung sitwasyon na hindi lang nagre-reply, maari yung isa sa inyo or maybe you block this person or block ka niya, pwedeng nandun sa point. Pero yung thinking ng isa sa inyo is nahandun pa rin sa point na they want to recover this connection. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in connection nitong tao na ito, is you try to make it balance when it comes in this connection. Sa nakikita ko sa'yo dito. But aware ka rin naman, hindi ko lang alam why if you're controlling your emotions or siya nagkocontrol siya ng emotions pagdating sa'yo. Sa iba sa inyo, maaring bago lang kayo or sa iba sa inyo, kung matagal na kayo, siguro yung mga nawala na, yan, nagkabilang buhay na, kung bago lang kayo nito, siguro nandun pa yung naninimbang pa kayo sa isa't isa. Nandun naman yung saya ng isa't isa sa nakita ko ito. Yun nga lang, medyo close pa or may mga bagay na hindi ganon ka-open. Kumbaga, siguro may mga bagay na hindi pa nasasabi o hindi masabi-sabi, mga ganon. Sa nakikita ko dito. But you try to work it out, this connection, sa nakikita ko dito. Isa sa inyo is very patient, yung isa rin sa inyo is nandun yung pagiging focus and nandun yung pagiging I don't know why, but there's a leadership situation ako na nakita dito kasi, no? Sabi mo, ate, mahal ba niya ako? Mahal ka ba niya? Sabi niya is, you're the person na nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan, no? O nagiging masaya yung sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon na, yun nga, nagiging patient, giving, yun na sinasabi. Kaso ang isa is alam mo yung pagiging siya, meron siyang, hindi ko alam in why, but nandun yung instruction niya sa sarili niya. Maybe kinokontrol niya yung sarili niya. Pwedeng ganun. Or nandun yung meron siyang sistema pagdating sa relationship. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito. Yun. Maaaring nga doon yung point na kung may mga pagkokontrol pa sa sitwasyon, siguro may mga bagay pa na gusto niya i-fix sa sarili niya, pwedeng ganun. May mga bagay pa na gusto niya isaayos sa sarili niya, pwedeng nandun yung point na hindi pa siya relieve, ba tawag doon, yung hindi pa siya nakagiging okay sa past connection niya, maaring nandun sa point na maaring nadadala niya pa rin yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung matagal naman kayo dito is aware naman kayo sa isa't isa, masaya naman kayo, mapagbigay naman yung isa, mapagpatawad yung isa, yun nga lang siguro, may mga time lang talaga na hindi masabi ng bawat isa yung gusto nila sabihin, no? May mga pagpipigil pa siguro sa iba. Tingnan natin yung money mo. Kamusta po yung money ni Taurus? Ano po yun? Okay, when it comes sa money mo is nandito yung sitwasyon na maaring may mga unfinished business. Ako na nakikita sa'yo na connected ang money. Hindi ko alam why, kung ano yung meron sa'yo, but there's an unfinished business ako na nakita sa'yo. Pero may mga biglaan din ako nakikita na pwedeng pagkagastusan mo. Pwedeng may biglaan ko connect sa'yo kasi kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, pwedeng gano'n, o may pagbibigyan ka. Basta may mga biglaang magaganap pagdating sa pera na
Hindi ko lang alam kung medyo masyadong magiging mahigpit ka or medyo may frustration kasi or puwedeng nando'n yung point. Halimbawa, humingi siya ng 1,000 pero 500 lang yung meron ka. Yung mga gano'ng sitwasyon, ganyan. Kung ano mga biglaan niyan na magkakaroon sa iba sa inyo kasi magkakaroon kayo ng mga frustration, ganyan. Or puwedeng nagkakaroon ka ng frustration kasi may mga past pa na unfinished na hindi pa talaga totally tapos. Connected ang iyong money. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Pero may iba may pagbibigay or may paghingi. Yun, maaring ikaw makaka-receive or pwedeng siya na ikaw ang bibigay. Pwedeng nandun sa point na yun. Sana, no, yung mga may utang, makabayad na. Eh, kung may utang daw, medyo lumalayo, sa nakikita ko dito. Yan, parang nandun sa point na wala pa kaming pera, pero nagiging masaya sila at na-achieve nila yung gusto nila. Medyo nagsisinungaling lang sila, no, pagdating dito. Iiwasan kayo, pero nagsisinungaling yung mga may utang sa inyo. Pero meron sila. Tingnan natin, advice. Taurus advice. May travel ba kayo? Okay, when it comes sa advice. Okay, pwedeng magbigay muna ako ng ibang ito. May nakikita ko dito na medyo ang nyo kasi pag siguro pagdating sa pera nyo, it's like a moody situation. Minsan meron, minsan wala, minsan meron, minsan wala. Or maybe nahandun yung timpla mo is nagiging moody. Yung sitwasyon mo is nagiging moody. May nakikita ako na tao na walang pakialam. Medyo gulong-gulo yung sitwasyon o may taong gulong-gulo o nahandun yung may tao na ayaw magparaya, may mga blockage o may mga galit o matinding galit or puot man yan. At may tao rin ako na nakikita na hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi pwedeng maasahan. Yun ang nakikita ko dito. And then, when it comes sa advice is, sinasabi dito na kailangan mo mag-focus into your mission. Ano ba yung mission mo sa buhay mo? Ang magbigay ng suporta sa ibang tao or kung ano man yan, kung ano yung mission mo, you need to focus dun sa sitwasyon. Kung may mga unfinished business, siguro dito sa time na kailangan mo nang i-finish yun, no? Mag-focus ka doon to finish it. Wag yung puro palabas ang nagaganap o nangyayari. And then, basta always think to the future and then also kung may mga bagay na kailangan mo i-analyze mo, i-progress mo, or magkaroon ka ng mga bagong strategy, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Mas maganda nga sa lahat ng aspeto ng buhay mo, magkaroon ka ng mga bagong strategy. Huwag ka lang maghintay ng sitwasyon. Siguro make a plan, new strategy, and mga bagong pananaw sa kinabukasan is needed. Gamitin mo yung wisdom mo, no? Yung talino o yung karunungan mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Give your hard work. Tsaka yung iba kung hangga't maaari, mas damihan nyo pa yung pagkain ng mga vegetable than to meat. No, para siguro para sa health issue kasi meron din tayong pay attention to your health. Arigato namaste, God bless. Ikaw o sa lahat ng family mo, no?